Alright guys, nakita niyo na ba yan? Yan, oh. Burnout, no? Burnout. Ano ba yung ibig sabihin niya, no? Sa duty ng security guard, no? Ano bang ibig sabihin niyan? Nung kabataan ko, hindi ko alam yan, no? Nung mga salita na yan, burnout sa duty, sa trabaho. So, tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV, 14 years more or less, bilang security officer, security guard, no? Pag-uusapan natin ang tinatawag na burnout sa duty, at least para malaman ng mga kabataan, ng mga papasok pa sa pag-guardia, no? Ano bang ibig sabihin ng nabu-burnout sa duty, ano? So, bago ang lahat guys, baka magulat kayo. Isang lalaki nagsasalita, mahabang buhok, nakasando, parang tambay lang. At nag-claim na security officer, security guard. Palagi ko nare-receive na tinatawag na bashing yan, na hindi ako mukhang security guard, hindi ako mukhang officer. Kasi guys, ako ay isa na pong nagre-retire na po ako. Retired na po ako sa duty. Hindi na po ako active sa duty. Kaya baka magulat kayo na ganito ang pormahan natin, no? Ako guys ay gumagawa ng mga video na nagbibigay ng gabay, patnubay, excuse me, patnubay sa mga baguhan na security guard, lalo ng mga kabataan, dahil talaga nung ako nagsisimula ay marami po akong hindi alam, natuklasan ko na lang sa ongoing sa aking pag-duty, na which is kung sana nalaman ko ng maaga ay naiiwasan ko at nagagawan ko ng paraan na maayos yung ika-discarding na gagawa natin, no? So, pumunta lang kayo dyan sa channel ko, ayan. Pindutin nyo yung, ayan yung playlist niya, no? Playlist. Pag napindot nyo yan, yan ang lalabas, guys, no? Yan ang lalabas. Pumunta kayo sa Security Guard Matters, no? Marami tayong video dyan na maggagabay sa inyo para makatulong sa inyo ba kung anong magandang diskarte ang gagawin, no? At kung gusto naman nyo mag-imbestiga sa pagkatao ko, no, dahil medyo nagdududa kayo, baka niloloko ko lang kayo sa mga sinasabi ko, marami tayong video dyan guys, na magbibigay sa inyo ng hint, tinatawag na mga idea na kung sino ako, para at least hindi masasayang yung oras nyo na pakikinig sa akin, dahil baka inisip nyo, isa lang nagmamarunong sa harap ng camera. Anyway guys, pag-usapan natin yung picture na yan. Burnout. Ano ba yan, no? Burnout. Pero bago natin pagsimulan yan, basahin muna natin yung kuha na yan. Ayan, yung may picture ng isang security guard na nagbilagay ng kuhan. Kumbaga, kanyang kuhan, yung hinanakit habang naka-duty. Ano ba nakalagay dyan? Basahin natin, no? Ito pala yung totoong laro ng buhay. Yung kahit pagod na pagod ka na, di ka pa rin pwedeng sumuko, no? Parang yuko yung sa picture, no? Tapos parang pagod na kuhan. Anyway guys, ano ba yung burnout, no? Burnout. Alam mo guys, pag nag-duty ka ng gwardiya, tandaan nyo to, pag nag-duty tayo ng gwardiya, gigising ka ng maaga. Kunwari, 12-12 tayo, no? 12-12. 12-12. Ako kasi nung nag-duty, 12. Ano yung may 12-12? Ano yung 12-12? 12 ang duty mo araw-araw. Lalo na yung nag-duty ako kasi kaya ako pinipili ang 12-12 kasi may 4 na oras ka na overtime. Di ba? Mas malaki ang sisweldohin mo. Noong mga panahon namin, maliit pa ang nasa 500, mahigit pa ang minimum 400. So kung dagdagan mo ng 4 na oras, malaking bagay yun pag may overtime ka. Kaya pinipili namin ang 12-12. Kaso lang guys, nung panahon na kasi simula ko lang, tuwang ako parang ganado ako. Yes, may kita ako kasi bago ka pa bagong trabaho ka pa lang bago pa lang kakatikim ng sweldo na medyo malaki, kaya tuwang-tuwa ka, ganado ka. But habang tumatagal ang panahon guys, ganun at ganun ang ginagawa mo. Kunwari ito ang pasok mo ay 7 o'clock ng umaga, 7. At matatapos ang duty mo na 7 ng gabi. Okay? So bago ka makapasok sa duty mo na 7, gigising ka ng maaga, 4:30, 5:30. Bakit? Nasa Maynila po ako naka-duty. Ang biyahe din sa Maynila ay may traffic. Okay? Ngayon, pag uwi mo sa gabi, hindi ka pwedeng lalabas ng alas 6:30. Insakto alas 7, minsan lalagpas pa kasi yung kapalitan mo
ay matagal mo dumating. Kaya minsan nag-aaway ang mga gwardiya dyan. So tandaan nyo guys, tandaan nyo. No? Tandaan nyo yan. Yan ang araw-araw gawin mo. Araw-araw gawin mo yan. Kunwari nagsimula ka ng pag-duty ng gwardiya ay 23 anyos ka. Hanggang, kunwari, gwardiya ka pa rin hanggang 35 ka, hanggang 38, hanggang 40. Ganun at ganun ang gagawin mo. Tandaan nyo. Isipin nyo. Hindi kayo mabuburnout. Sige. Ako guys, burn out talaga ako. As in talagang hindi ko malaman kung saan nanggagaling yung pagod ko. Na ano ang nararamdaman ko na kuan ba yung bang ganito na lang ba ang buhay ko? Alam mo guys, ni pag-jogging, hirap na hirap kong isingit yun. Exercise, hirap na hirap akong isingit yun dahil dun sa trabaho. Hindi pa ako nagdi-day off kasi nga, nag-aaral yung mga anak ko, ako lang mag-isa nagtatrabaho. Burnout ka. No? Kaya yung ibang mga security guard, hindi tumatagal nag-a-owl. Yung iba nagkukunwari lang, pero sa totoo lang, na-burnout talaga. Na-burnout. Diba? Hindi tumatagal, umaalis, nagkukunwaring masakit ang kuwan, maganon, basta ang daming dahilan. Kasi burnout na burnout. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong panglalaban sa burnout? At paano makatakas tayo sa burnout? Paano ka makakatakas sa burnout? No, burnout na burnout ka na eh. Ano ba yan? Ano ba itong kuwan? No, anong gagawin? Anong panglaban mo dyan sa kuwan? Kaya ngayon kayong mga kabataan, nung hindi pa makakapasok sa pagsisecurity guard, masarap pakinggan yan. Pero kung nandun ka na, nandun yung burnout. Yung bang pagod na inis ka na sa ginagawa mo araw-araw. Isipin mo yun, ha? 12-12, tinali mo yung sarili mo doon sa trabaho mo. Ipagpalagay natin na 3 taon ka doon sa trabaho mo. Tandaan mo, sige, ilagay mo yung sarili mo sa kwarto. Sa kwarto lang, sa loob ng kwarto mo lang, di ba? Ilagay mo ng 12 oras ka doon sa loob ng kwarto mo. No. Ilagay mo yung sarili mo doon, huwag kang lumabas, huwag kang umalis. Alam mo kasi guys, doon sa bangko, sa pinag-duty na yung bangko, may posting doon na puro pera doon. Na nakakulong ka lang sa kwarto. Siyempre, naka-aircon ka naman. Pero nakakulong kayo doon. Ang puti ng gwardiya doon guys. Pagpasok mo sa umaga, hindi ka na pwedeng lumabas. Lalabas ka lang, pagpapalitan ka ni kasi yung pintuan doon, may timer. May timer ang pintuan doon. Kaya bago ka kasi puro pera yun. Tandaan mo yan. Sige, imagine mo. 12 oras ka nandun nasa loob ka ng kwarto mo, 12 oras huwag kang lumabas. Anong gagawin mo? Diba? Sounds, kanta-kanta, isip-isip, ima-imagine. Pero kung gagawin mo siya araw-araw, within 3 years, 4 years, o 2 years lang, mabuburn out ka guys. No, mabuburn out ka. Ang sabihin, masasawa ka dun sa ginagawa mo. No? Nawawaglit lang konti ang burnout kung nakakasweldo ka. But after ng sweldo mo, balik na naman sa burnout. So anong dapat ano ipanglalaban sa burnout? Ano nating ipanglalaban para ganahan tayo mawala yung burnout mo, no? Mawala yung burnout mo sa duty mo. Na kailangan ganado ka. Anong panggagamot natin doon? Well, kung akong tatanungin nyo, nung ako nag-duty, nabuburnout talaga ako. Minsan nga, pag uwi ko sa bahay, minsan nagugulat na lang yung misis ko na mainit ulo ko, inaaway ko siya. Kasi hindi niya alam, nabuburnout na ako. Hindi niya alam yun. Pero, siyempre, wala din naman kaalaman lang yung, siyempre, ginawa mo yung pamilya mo, di panindigan mo. Okay, no? So, ano bang pinalalaban ko sa burnout nung panahon na yun? Nung panahon na nag-duty ako? Una-una, pinanglalaban ko, yung mithi ko na ang mga anak ko, mabigyan ko ng maayos na buhay o pagkain sa lamesa. Yung pagkain, hindi maayos na buhay. Wala akong inisip na yumaman ako o gumanda buhay ko, wala. Ang inisip ko lang nung panahon na yun, hindi magutom yung mga anak ko. Yun lang ang naisip ko. Kasi nung panahon na nag-work ako, kasi ako lang mag-isa nagtatrabaho, siyempre malaki pamilya ko eh. So kulang talaga yung
nagiging income ko bilang security guard. Kulang na kulang yon. Tututusin. Maynila pa kami, no? So, ang palagi ko lang pananglalaban na mabigyan ko ng pagkain sa lamesa ang mga anak ko. Pero habang tumatagal, nung dumalaki na sila, ang pinangangarap ko palagi na mapatapos ko sa pag-aaral ng mga anak ko. Pag yun ang iniisip ko guys, parang nagsisiklab ang aking isip at damdamin na wala akong karapatang mapagod, wala akong karapatang ma-burnout kasi may nakaasa sa akin. May kinabukasan, may mga pamilya akong umasa sa akin. Kaya pag inisip ko yun, nawawala yung burnout ko. Nagsisindi ulit yung aking desire. Yung aking mithiin, nagsisindi agad. No? So ngayon, kayo ngayong mga bagong duty ngayon, 23 years old, 23, 24, 26, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na hindi pa tatama sa inyo ang burnout, no? Hindi pa tatama sa inyo ang burnout. Bago kayo tamaan ng burnout, dapat makapag-establish na kayo. Hanggat maaari, makapag-retire kayo, 35, 34, makapag-retire kayo. So, mula ng 24 ka nag-duty, up to 34, 10 years yun. Dapat nakapag-establish kayo ng mga income na kaya kayong masusuportahan habang tulad niya, nagsasaka ka sa bundok, sa bukid, o kaya nang ninegosyo ka, dapat mayroon ka ng property or para bang tumatakbong mga negosyo or mga tumatakbong mga property na nag-i-income ka. No? Nag-i-income. Para yung bago ka matamaan ng burnout, 35 ka na, 36, pwede ka mag-desisyon na mag-retire na bilang gwardiya. No? Kasi kaya mo nang mag-retire, kaya mo na hindi mag-duty kasi mayroon ka ng property or mga businesses na gumalaw para sa iyo. Pero yung iba guys, ang ginagawa, instead na magmithi ng ganun, yung magkaroon ka ng financial freedom pagdating ng 35 ka o 34, instead na ngayon yun ang mimithiin, ang ginagawa ng iba ay walang tinatawag na target. Wala silang plano na kailangan 35 hanggat maaari makatigil na ako na sa pag-duty ko. Wala. Duty lang sila ng duty, inuubos lang nila ang kanilang mga pera hanggang sa yung kanilang edad ay tumanda na. At hindi nila namalayan na 40 anyos na, 50 anyos na nag-duty pa rin. Bakit? Bakit? No? Kasi nga, walang plano. Walang plano sa hinaharap. Basta ang importante, may kita ako ngayon, may pera ako ngayon, masaya ako ngayon dahil baka mamatay ako bukas. Ganon ang nasa isip ng iba. Kaya no choice ka kundi harapin mo yung burnout mo at mag-duty ka pa rin kahit pagod na pagod ka na. At minsan, kapalit pa ay ang kalusugan mo or ang buhay mo. Kasi bakit? Kailangan mo mag-duty kahit na wala masama pakiramdam mo dahil wala kang pera. Wala kang ipon. No? Ang burnout guys ay pinsang buo ng stress yan. At ang stress guys ay nagdudulot ng mga sakit sa katawan yan. Minsan cancer pa. Kaya dapat pag na-burnout ka na, mag-take ka ng vacation. Nung ako nag-duty, paano ako mag-vacation? Ang laki ng pamilya ko. No? Ang laki ng pamilya ko at ako lang naghahanap buhay, walang karapatan ang vacation nung panahon sa akin. But still guys, yung plano ko, nandun pa rin. Kahit pa paano, nagtayo ako ng negosyo na hindi malaki. Maliit lang. But nakakatulong ng kahit pa paano. Guys, hindi ko man nagawang nag-retire ng 35, 36. Pero early 40s, nagawa kong mag-retire.
Siyempre, natural. 4 ba naman anak ko guys eh. 4 anak ko eh. At nag-aaral lahat. So, hindi ko talaga magawang guwan. Ika nga, mapaaga ang aking pagre-retired. But still, kung mga panahon na yun, kung naliwanagan ako ng maaga, baka malamang-lamang naagahan ko ng pag-retired. No? Pero kanun pa man, nagawa ko siya. But medyo lang. Medyo late lang ng konti kasi early 40s eh. Early 40s ako nakapag-retired. At sa awa naman ng Diyos guys, naiwasan ko na mag-duty. Ngayon wala akong trabaho. As in, wala akong trabaho. No? Wala akong trabaho. Nasa bahay ako. Nasa mga video ko yan. Naglalaro ako ng basketball. Pasyal-pasyal ako. Naiwasan ko na ma-burnout. Bakit? Nagplano ako nung panahon na nag-duty ako. Kaya kayo ngayon, mga kabataan, kung gusto nyo ma-burnout habang pagtandaan nyo, well, choice nyo yan. May isa akong video kasi guys, may nag-comment ba, Sir, ano ba ang tamang edad para mag-retired sa pag-duty ng security guard? Ganun siya. So, sinagot ko sa video, ano ang tamang edad na mag-retired? Kayo, comment kayo. Anong tamang edad na mag-retired sa pag-duty ng gwardiya? No? Comment kayo. Ito ang sinagot ko dun sa comment. Sabi ko, walang tamang edad. Tamang sitwasyon at preparasyon meron. Kung ikaw ay 25 o 27 o 28, 29 ka, nakatatag ka na ng sapat na tinatawag sistema para masuportahan ang iyong sarili na mabuhay ka at makakain ka, why not? At that time, pwede ka na mag-retire. No? Walang sapat na edad. May sapat na preparation yan at plano. Pero kadalasan sa mga kabataan, anong ginagawa? Walang plano, walang disiplina, walang iniisip sa hinaharap. Ang iniisip ngayon, no? Pag sweldo, ubos-ubos biyaya, inom dito, bisyo doon, minsan inuubos sa pagbigay sa pamilya. Sir, pamilya ko yan sir, kung na binata ka, inuubos mo yung pera mong pagbigay sa mga nanay tatay mo. Masama ba yon? Hindi masama yun, mabait kang anak eh. Pero ang resulta nun masama. Una-una, inuubos mo yung bigay mo yung pera sa nanay tatay mo, baka masanay sila sa binibigay mo. O palagay natin, nagbibigay ka ng sweldo mo lahat-lahat. Binigay mo lahat, 20,000. Bawat kinsinas, magbibigay ka ng 10,000, wala ang tinira sa'yo. Ang tanong, saan pupunta yung 10,000 mo? Ngayon, pag nagbigay ka ng 5,000 sa magulang mo, ano sasabihin ng magulang mo? Bakit ito lang? Bakit? Nasanay sa 10,000 na binibigay mo. Walang masamang gumanti sa magulang. Pero, may sarili kang buhay pagdating ng panahon. Kung magbigay ka sa magulang mo, yung kayang ibigay mo, hindi yung lahat pati baraso mo. Magbigay ka ng 3,000, yan lang kaya ko pa, ma. Kasi magninegosyo ako balang araw. Kunwari may 10,000 ka, 3,000 sa nanay tatay mo, o kaya ako na magbabayad sa tubig ilaw, ma. Parang tulong mo sa kanila. Sarili mo na pinapakain mo, hindi mo na. Hindi, ako na lang bilang ganti sa mga magulang mo, ako na lang magbabayad sa tubig ilaw natin. O, magbukod ka, maglagay ka ng kwarto mo. Huwag kang kumain sa nanay tatay mo para hindi ka na mapabigat sa kanila. Kung kakain ka man, o magbabayad ka ng tubig ilaw, bili ka ng isang sakong bigas o kalating sakong bigas kasi isang kinsenas, bahala na sila mag-provide sa ulam nila. Okay, ngayon yung asan yung ibang pera mo, itatabi mo siya para pag may pera ka at may kumatok na opportunity tulad ng business o property,
sangla tira o ano man, pwede mong kunin yon at paupahan mo yung sangla tira na nakuha mo at dagdag ngayon yon sa iyong income. Hanggang sa dumami yun, hanggang sa maisip mo, uy, kaya na akong pakainin ito, pwede ka na magnegosyo. Kasi ang negosyo ay hindi natin alam ang takbo niyan. Kadalasan nalulugi. Ngayon, kung isusurrender mo yung trabaho mo dahil sa negosyo mo at wala kang backup sa likod, saan ka dadamputin? Sa nanay tatay mo rin. At mag-a-apply ka ulit ng gwardiya, nag-retire ka pa. Di ba? Yun yung may plano. Pero ikaw ngayon kabataan, anong ginagawa mo? Inuubos mo yung pera mo. Ngayon, dahil inuubos mo, hindi mo na malayan, matanda ka na pala, 40 anyos ka na. Wala ka pa rin naipon, wala ka pa rin nabiling property para sa sarili mo. So, ang burnout, hindi nawala. Mananatili kang burnout hanggang sa pagtanda mo. Ngayon, gusto mo ba yon? Gusto mo bang ma-burnout? Ngayon, ikaw bata ngayon na nakikinig o nanonood sa video ko, alam mo na anong dapat mong gawin para makatakas ka sa burnout na buhay ng pag-duty ng security guard, no? Guys, ito kadalasan sa mga Pilipino, walang disiplina sa pera. Yan ang sinasamantala ng matalino sa pera, kapitalista at mayayamang nasa taas sa atin. The more nagipit ang Pilipino, the more na marami silang magiging sunod-sunuran sa kanila. Kasi bakit gipit eh? Sige. Sample lang to. Makipag-inuman ka sa barkada mo. Yung bumili ng alak, anong papel niya? Utos-utos. Pre, bili ka hilo. Pre, bili ka sigarilyo. Kaya mo ba utusan yung bumili ng alak? O nagpabili ng sigarilyo? Hindi. Sino ngayon inuutusan? Sa barkada, na bumili ng alak, sigarilyo, balatan yung mga kwan. Sino inuutusan? Yung walang ambag na pera. Yun. Kaya kung ikaw walang pera, wala kang naipong pera, katatrabaho mo hanggang sa pagtanda, hanggang sa humina ka, manatili ka doon sa burnout na sitwasyon natin. Okay guys? Kaya ngayon, kung gusto mong makaalis sa burnout, sindihan mo yung sarili mo sa pamamagitan ng iyong ambisyon, sa iyong mithiin na balang araw makagawa ako ng paupahang bahay o makabili ako ng sasakyan na ipangbabiyahe ko. Para yung burnout, ma-overcome mo yun. May pangarap ka, may plano ka. Mawawala yung burnout mo. Di, kailangan kong mag-duty, kailangan kong kumita. Para maabot ko yung mithiin ko. Na ganito, makabili ako ng sarili kong sasakyan, maibiyahe ko sa kalsada. O kaya makabili ako ng sarili kong bahay na kahit mga 4 na kwarto, may paupahan ako. Pangkain ko na rin kahit papaano, kahit kasi magninegosyo ako. Yun ang magtutulak sa iyo na mawala yung kaisipan mo ang burnout. Yung pagod na pagod na parang kuwan ka, yung pasan mo na ang digdig. Yun ang magbibigay sa'yo ng lakas. Kasi bakit? Sa plano mo. Sa mithiin mo, maabot yun. No? Kung may plano ka, may direksyon ka. Ngayon, tanong ko sa iyo. Kung wala kang plano, wala kang direksyon, ano mangyayari sa iyo? Hanggang sa pagtanda mo, mag-duty ka. Balik tayo dun sa nag-comment sa akin na anong edad ang tamang mag-retire ka ng security guard. Anong sagot ko? Walang tamang edad. Tamang sitwasyon meron. Anong sinagot niya sa akin? Sira ka pala eh, tanga ka pala eh. Hanggat kaya mag-duty. Wala namang pipigil sa iyo mag-duty ka. Mag-duty ka hanggat kaya mo, hanggat gusto mo. Pero gusto mo ba yung sitwasyon mo na mag-duty ka, na burnout ka? Matanda ka na, kahit gusto mong maglaro ng basketball, magbakasyon, hindi mo magawa dahil nag-duty ka, nakatali ka dun sa duty mo, dahil matanda ka, hanggang sa pagtanda mo, wala ka pa rin pera. No? Diba? Tandaan mo yun. So, ano yung mindset niya?
Sira ka pala eh. Hanggat kaya mag-duty, mag-duty ka. Bakit ka ako magre-retire ng maaga? Oh, kita mo ang kaisipan niya? Bakit kailangan ko mag-duty na mag-duty kung talaga namang kaya na ng kalagayan ko na hindi mag-duty? Ang sarap kayo na walang duty. Dati pag mag-duty ako, madaling araw, gising na ako. Alam mo ba, nakapikit ako habang naliligo? Ganon, nagbibuhos ako ng tubig, naliligo ako. Kasi tinitipid ko yung oras ko, gusto kong matulog habang naliligo. Dahil sa sobrang antok, sa pagod. Burnout na burnout. Oo. Ngayon, sino magpapursige sa akin na, uy, magising ka na dahil may duty ka, wala. Pag sinabi ng mga tropa doon, pre, may laro tayo mamayang gabi, pre, mamayang hapon, pre, bukas na umaga, sige. May time freedom na. Diba? Ngayon, kung sabihin nyo, money freedom, meron, pero hindi malaki. Hindi sobra-sobra. Meron lang. Kung sinabing, pre, magmerinda tayo, meron. Pre, bayad tayo ganito, pre, meron. Pero hindi yung tulad ng iba na sobra-sobra talaga, milyon-milyones, hindi. What I mean is, may kalayaan ka sa sarili mo kung anong dapat mong gawin. Hindi tulad mo ng duty ka. No? Nakatali ka. 12 oras, nakatali ka doon sa isang silid na ikaw lang mag-isa, nakatulala ka. Sinong hindi ma-burnout? So ngayon, tanong ko sa inyo, anong tamang edad para mag-retired sa pag-duty ng gwardiya? Di ba wala? Kung nakaipon ka ng pera, 24 ka nag-duty, nakaipon ka ng pera ng 25, 26, binili mo ng kalabaw, pinaalaga mo sa tatay mo. Pagdating ng kuwan, bumili ulit ka ng kalabaw, hanggang sa dumaming kalabaw mo, nagpatayo ka ulit ng pabuyan o manukan, dumami, lumaki yung manukan mo, at kayang-kaya ng buhayin ang pangangailangan nyo. O pa, titigil na ako sa pag-duty, ako na mismo magmamanage sa ating manukan, babuyan at bakahan. Sa edad mong 30. Okay? O kaya bumili ka ng lupa, tinaniman mo nung niyog, at yung niyog ay namunga after 5 years dahil dwarf coconut ang tinanim mo. O. At maganda ng kita sa kuprahan niya. O. Ngayon, tanong ko sa iyo, kuan ba? Anong tamang edad ng mag-retire? Wala. Kung magawa mo ng maaga yun, maaga mong matamasa ang pagre-retire mo ng maaga. Hindi yung sira ka pala eh. Hanggat kaya mo mag-duty ka. Will, sabi ko sa nag-comment, Will, mindset mo yan. Go. Walang pipigil. No? Walang pipigil. Kahit ugod-ugod ka na. Kanabami ko nakita dyan na nagmamasyal kami ng asawa ko. Sabihin ko sa asawa ko, tinan mo yung matanda, naka-duty pa rin. Bakit siya naka-duty hanggang pagtandaan? Bakit siya naka-duty? Dahil hindi niya pinalano na ganito, ganon. So, kahit nakapikit na siyang ganon, naka-duty pa rin siya. Kahit ugod-ugod na. Gusto mo ba yon? Gusto niya ba yon? Hindi. Matanda ka na, burnout ka pa rin? No way. Di ba? Pero dahil wala kang choice, kasi wala kang kahandaan sa ginawa mo, tira ka lang ng tira ng kabataan mo, hanggang sa naubos lakas mo, ganun ang babagsakan mo. Okay? So guys, I hope na maliwanag sa kaisipan nyo na paano malabanan ang burnout sa duty ng security guard. Kung maliwanag, palike. Kung malabo, pa-dislike. Yung mga baguhan, kararating lang sa channel, pakapitin nyo ng pindutin yung subscribe button at notification bell para marami pa tayong pag-uusapan. Yung advertise natin, huwag nyo kalimutang panoorin para makatikim ko ng asukal at kape. Kasi hanggang ngayon, wala pa naman talaga kahit isa. Kita-kita tayo sa next video. Bye-bye!